Pero yan ang nagkulong sa akin eh. Kinulong ako sa Davao niyan. Inisyuan ako ng PDA. Alam niyo ba PDA? Preventive Detention Action. Hindi kailangan ng warrant of arrest, basta damputin ka. Pero dahil doon, sumikat ako sa Davao. Anyway, gusto kong ikwento sa inyo kung sino si Digong. Actually, ang tawag namin sa kanya, hindi Digong noon eh. Ang tawag sa amin, Rodi. Rodi. At marami sa inyo, siguro hindi pa pinanganak nang magkakilala kami ni Digong. We met for the first time in 1964. Yeah. Sino ba pinanganak na noon? Pinanganak na kayo. Pati si Sis Astra, sigurado, pinanganak na noon. College student na si Astra noon, 1964. 1964 to 1970, magkasama kami ni President Digong sa YMCA, isang boarding house dyan sa tapat lang ng Manila City Hall. Yan. Kasama namin dyan, yung naging BIR commissioner niya. Ito yung isa pinaka-closest na friend ni President Digong. Si Commissioner Cesar Billy Dulay ng Bureau of Internal Revenue. Yun ang pinaka-close niya. Ako pa, second lang ako. Meron din yung roommate niya sa YMCA ay si dating Foreign Affairs Secretary, si Jun Yasay. Luko-luko naman yung si Jun. Hindi niya sinabi, Amerikano pala siya. Kaya nung pagdating ng kanyang confirmation sa commissioner appointment, rejected siya kasi Amerikano pala Lanlingtig. God bless his soul. Pero kasama ni Digong yan sa... kasi ang YMCA mayroong third floor, second floor, third floor, first floor, at mayroong jungle. Doon si Digong. Kasi it's called jungle dahil ang kwarto doon, 4 to 6 persons in one room. Kaya jungle ang tawag. Doon sa first, second, third floor, 2 lang per room. Yan, doon ako sa first floor. At alam niyo paano kami nagkilala ni Digong? Ganito yan eh. Nagkaroon ng eleksyon sa Night of Galahad, ang tawag doon sa YMCA. And I ran for congressman ng 1st District. Ilocano ako. Ang kalaban ko, isang mas kuripot kaysa Ilocano. Sino ba mas kuripot sa Ilocano? Ha? Bulanon. No. Ang kalaban ko, Bulanon, si Primo Digaw. Siyempre, Ilocano ako. Ang mga botante ko, Ilocano. Pero mas maraming Bisaya. Mas maraming Bisaya, kaya sabi ko, wala akong laban. Kaya hanap ako ng campaign manager ko ng Bisaya. Nakita ko yan si Digong. Nakita ko, nagkakape siya. Sabi ko, bayaran ko yung kape mo ha. Pero ikaw ang campaign manager ko. Oo, pero meron kasamang siomay. Sabi niya, sige, sabi ko, siomay. Pumayag siya naging campaign manager ko. Dahil doon, tinalo ko si Primo Digaw. Dahil, siyempre, si Digong, nandun sa jungle, maraming mga kasamaan doon. Kaya tinalo ko si Primo Digaw. Doon kami nagsama ni Digong. From 1964 to 1970 in the YMCA, and maniwala ba kayo na hindi ko akalain. Nung abogado na siya, abogado ako, sabi ko, uy, pare, maswerte ka ako, hindi na tayo magkikita. Dahil ako mag-practice ako sa Isabela, ikaw sa Davao. Kaya hindi tayo magkarap. Swerte ka, kung hindi, wala kang laban sa practice, sabi ko sa kanya. Akalain yung magiging pala ko, magkasawa ko ng Davawenya. Kaya 1972, nagkita kami muli ni Digong. Kasama si Billy Dulay. Kasi si Billy Dulay, abogado siya ng Alcantara, one of the biggest company in Davao, yung legal, anong tawag, laging company. Si, Alcantara Air Science yun. Doon nagkita kami ulit ni Digong. Pero alam nyo, nung maalala ko nung nasa YMCA kami, alam mo kung magkano ang allowance namin? Siya mas mayaman kasi governor ang tatay eh. Ang allowance niya, 100 pesos a month. 100 ah.
Oh, malaki na yun. Ako, 60 pesos a month. Yung 30 para sa board and lodging, yung 30 allowance ko na, papunta sa pamasahe. Ang breakfast namin doon, napaka. Alam mo kung magkano breakfast namin? Ha? Hindi, 1 peso 20 centavos. Sikat na yun. Meron ng itlog, meron ng tapa, o merong spam, o kaya yung bacon. 1 peso and 20 centavos. Pero pag wala kaming pera, kami ni Digong, pumupunta kami, lakarin namin from Manila City Hall, akyatin namin yung Quiapo Bridge, meron Chinese restaurant doon. Doon, bumibili kami ng fried rice. Alam mo yung fried rice na masarap yan. Alam mo magkano? 15 centimos. Pero 3 na kami makakain yan. Kaya pupunta kami doon, bibili kami ng fried rice, babalik kami ng YMCA. 3 kami kakain ng fried rice. Ganun ang buhay namin si Digong. Kahit na governor ang tatay niya, mas makunat pa kay Ilocano. Noon ang namin ni Digong. And we became friends. Ang tagal namin nagsama ni Digong. I left Davao 1986 when I was appointed by President Cory Aquino as the first Deputy Minister of Justice. Yan. Ayun ang pumunta na ako ng Manila. Pero I still went home. And eventually, I left Davao 1997. Yan. Ngayon, alam nyo, ang dami nagsasabi na si Digong anti-peace talks. Akala nila anti-peace talks si President Duterte. Akala nila nakalaban niya mga NPA. Akala nila kalaban niya yung mga nasa kaliwala. Alam ni Junyan, kasi ako naging chairman ng GRP Peace Panel. Panahon ni Cory, chairman ako. Panahon ni Ramos, chairman ako ng Peace Panel. Panahon ni GMA, ako Peace Panel chairman. Panahon ni Digong, ako Peace Panel chairman. At ang dami nagsasabi na si Digong kontra peace talk. That is not true. And I will tell you now what happened. We almost had a peace agreement. One day, in the year 2019, about November. Pero before that, nagkaroon na ng IPA, yung tinatawag na Interim Peace Agreement, approved by the military authorities, approved by the Peace Panel, and ready for signing. Okay? Ang dami nagsasabi na ayaw ni Presidente pirmahan. The truth is, one day, kaming dalawa ni Senate ni Secretary Nani Braganza, who was also a member of the Peace Panel, pinuntahan namin sa bahay ni President Duterte, doon sa Malago. Malago ba yun? Yung lugar niya? Malago. Doon yung bahay niya. Pinuntahan namin. Sabi ko, Sir, eto, Juan lang. Baka sakali lang. Meron kami dito kako, yung interim peace agreement between the government of the Republic of the Philippines and the NDF-CPP-NPA. Now, this interim peace agreement was approved by the panel and also by the military advisors. Kasama dyan kasama si June. Kasama si Charlie Calves. Kasama din si Del Lorenzana, who was the Secretary of Defense. Approve yan, sir. It is called Interim Peace Agreement dahil under the agreement, magkakaroon, the President can grant amnesty sa lahat ng mga membro ng CPP, NPA, NDF. But subject to the approval of Congress. Kaya interim peace agreement. So sabi namin, kami dalawa ni Secretary Braganza, sabi namin, Sir, are you willing to sign this document? Approve naman ng panel, approve ng military advisors. Chance muna, sir, to achieve peace for our country. Alam mo ang sagot ni President Duterte. Ito, walang nakakalam. This is probably the first group that will know about this. Sabi niya,
sabihin nyo na pipirmahan ko yung interim peace agreement basta uuwi dito si Joma Sison at siya ang pirma. And I will sign it, sabi niya. Natuwa kami ni Juan, ni Nani. Sabi ko, Nani, okay ito. Matutuwa rin ka ako yung mga NPA kasi alam mo under that peace agreement bibigyan sila ng economic assistance. And you know ang magiging economic assistance doon? Yung malaming mining claims. Si Ding Borja, meron siyang 5 mining claims. And he offered 3 of his mining claims. Ibigay niya sa CPP, NPA, NDF. Sa kanila na yan, para merong hanap buhay ang mga NPA. Sinabi ko kay boss, uy, bait pala ni Ding, sabi niya. So yun ang naging basta uwi si Juan. Sabi ko, boss naman, baka naman pagpunta dito ni Joma, madeded ball. Sabi ko madeded ball siya. Hindi, sabihin mo sa kanya, pagdating niya dito, sasalubungin ko sa airport, siya ako mismo sasalubong sa aeroplano, sabi niya. So with that, we went to the Norwegian embassy and informed the Norwegian embassy, who was the third-party facilitator. Sabi namin, the President is willing to sign the agreement provided Joma Sison will agree to come home and sign it. Natuwa ang Norwegian embassy dahil gusto nila magkakaroon ng peace agreement So ang sabi nila, you give us time. We will talk to Joma Sison. So they went, pinag-usapan nila. That was November when we talked to them. December, they came back to us, si Slatum, yung nagpre-preside sa peace talk namin, sabi niya, Joma agreed to go to the Philippines and sign the agreement. Oh, okay. Tuwang-tuwa kami, hindi ba? Pero sabi ng Norwegian government, before we can fly Joma Sison to the Philippines, we have to get the clearance of the U.S. government because Joma Sison was categorized as a terrorist. So kailangan ng clearance ng U.S. government kasi pag ginawa namin yan na walang clearance ng U.S. government, baka tirahin nila yung aeroplano na sasakyan ni Joma. So, sige, okay, we will wait. We waited. And here comes the saddest part of the story. 2019, December, meron ng agreement na ililipad si Joma subject to the clearance from the U.S. government. Pupunta rito, pipirma niya ng Ang tagal dumating yung clearance. What happened? Pagdating ng March 2020, ano nangyari? Alam niyo ang nangyari? COVID! COVID! Kaya, tinamahan si Joma. And eventually, he died. Ganun ang nangyari sa peace process. Talagang, sabi ko, hindi talaga swerte ng Pilipinas na magkaroon ng peace agreement. Pero, yung nangyari nyon is a clear evidence that the President was for peace. The President Duterte was for peace. And I'd like you to know, and since nandito kayo lahat, I hope everybody will know